pala ako sa inyo guys. Hindi ko lang alam kung kayo din ba ay nakaranas ng ganito sa client nyo o sa employer nyo. Meron ako dito, nakasabayan na Pilipina. Papunta rin siya ng part-time. Pilipina! Ganda guys, andito na ako sa bus. So magkwento ako sa inyo. Sinong nakaranas dito guys ng nawala na ng alahas yung client nyo o yung employer nyo mismo? Kasi yung isa sa client ko guys na matagal ko na siyang pinupuntahan, nawalan siya ng singsing. So syempre ako yung naglilinis doon guys, ako yung naglilinis at syempre ako yung tatanungin nila kung may nakita ba ako. So sabi ko na anong singsing, anong klase at saan mo nailagay. Tapos ang sabi sa akin, dito lang daw sa may Pasamano. Kasi yung entrance ng bahay nila, tapos may parang malaking divider. Doon lang daw niya guys pinatong. So sabi ko sa kanya, madam, wala akong nakita dyan. Pero nag-vacuum na ako dyan at nagpunas na ako ng niyang divider. Nilagyan ko na rin ng parang medicine para kumintab ba siya. And then guys, sabi niya, imposible daw mawala yung kasi sa last memory daw niya, doon lang daw niya nilagay yun. So ang sabi ko, sige madam, hahanapin ko. Tapos tinulungan niya akong buhatin yung mabigat na divider. Inusog namin siya. Tapos wala doon yung singsing. Yung daw yung singsing na yun, ayun daw ibigay daw sa kanya nung asawa niya. Tapos guys, ang nangyari, as in, natapos yung oras ko ng 5 hours, hindi talaga nakita yung singsing. Tapos sabi ko, kinakabahan na ako guys, kasi ako talaga yung pagbibintangan nila, ako yung pag-iisipan nila. Parang sabi ko, madam, hindi ko talaga makita yung nawawala mong singsing. Baka naman na misplace mo lang o nailagay mo sa ibang lugar. Kulang-kulang na lang sabihin ko na, madam, hindi ko kayang magnakaw. Hindi ko kayang kumuha ng bagay o gamit na hindi man sa akin. Saka hindi ko pag-iinteresan yung mga gamit nyo sa bahay, especially yung mga alahas mo. Kasi sa tagal ko na nagtatrabaho sa inyo, guys, di natapos na yung shift ko. Sabi sa akin ni madam na tanggalin ko raw yung vacuum, yung bag, yan tawag doon, yung bag ng vacuum. Sabi sa akin, tanggalin mo yung bag ng vacuum, tapos isa-isahin mo na tanggalin na yung ganin mo, kasi di ba ang vacuum, alam nyo naman guys na sobrang dumi, nandun lahat ng dust, lahat ng mga kalat nila. So inisa-isa ko yun guys. Pumunta ko sa labas, isa-isa ko, nilagay ko pa sa isang lagayan para baka mamaya hindi ko rin makita. Tapos kinapa ko talaga, walang gloves. Naku guys, alam nyo ba yung alikabok? Talagang punta sa mukha ko, sa ilong ko, okay lang, basta makita lang yung singsing. At syempre, kahit sabihin mo na hindi ko ginawa yun, ako yung pag-iisipan nilang mag-asawa. At ang nangyari wala akong nakita guys. Sabi ko, nag-iisip na ako, patay tayo, wala akong makita. Tapos sabi ko, madam, wala talaga akong makita kahit inisa-isa ko yung vacuum. Tapos sabi niya, wag ko raw itapon yung basura ng vacuum. Tapos siya daw, hanapin din daw yung baka daw hindi ko raw nakita. So anong nangyari guys, nangyari, natapos na yung shift ko, umuwi na ako. Tapos sabi ko, madam, uwi na ako. Sabi ko, hindi ko talaga nakita yung pinapahanap mo. Tapos that time is Friday yun guys. Hindi naman ako pumapasok sa kanila Sabado at Linggo kasi part-timer lang ako sa kanila. Tapos ang nangyari po, nung Monday na pagpasok ko sa kanila, yung singsing ni madam na nawawala, suot-suot na niya. Tapos tinatanong ko siya na, oh madam, saan mo nakita yung singsing mo na hinahanap? Tapos sabi niya sa akin guys, sabi niya, maniniwala ka ba Rona na yung singsing daw na hinahanap namin, na pati nung asawa niya, nandun lang din daw nakapatong dun saan nawala. Napaisip ako, sabi ko, parang namang imposible yan madam, kasi ako naghanap, ikaw naghanap, yung asawa mo naghanap. Paano nandun din? Parang may nagbalik daw nung singsing. Kayo, anong iisipin nyo na nakwento ko rin to sa isa kong kaibigan na sabi niya sabi nung amo ko na para daw merong parang magic. Sabi ko, magic, parang hindi na lang nila i-accept na misplace nila yung singsing nila. Tapos syempre ako yung paghihinalaan nila. Yung asawa nga niya ang tanong sa akin parang
parang imposible daw mawala yung singsing. Eh, ginto yun guys, ginto. Eh, yun, tapos hindi na nila inungkat, hindi na nila pinag-usapan, hindi na nila ulit binanggit yung about sa singsing. Kasi nakita na nila, baka na-misplace lang niya yun. Kaya parang sabi ko nga, Diyos ko, sa buong buhay ko, hindi ko magagawa yan. Sabi ko, pag ako ba nga nakakita ng mga gamit, halimbawa, kwintas man yan or wallet, pinabalik ko yan o sinusurrender ko. Kasi ilang beses na ako nakapulot cellphone, ilang beses na ako nakapulot yan, sinusurrender ko yan. Kaya lang, tapos hindi naman ako asing kinabahan na nag-isip ako na baka ako yung ano, pero hindi mawawala sa isip mo guys na ikaw yung pagbintangan, di ba? Kasi ikaw yung naglilinis sa kanila at hindi ka naman asin nila kilala. Kaya that time guys, nung nangyari yun, parang mas nagtiwala sila sa akin na alam mo yun, yung naglilinis ako sa kanila na kahit wala silang pakialam, kahit minsan nasa bakasyon sila, binibigay nila sa akin yung susi. May sarili na akong susi ng bahay nila. Tapos alam ko kung saan nakalagay yung mga pera nila, mga alahas nila, at matagal na ako sa kanila. Siguro simula nung nagtrabaho ko dito sa Bucharest, mga mag 7 months na. Hanggang ngayon, nagpa-part-time ako sa kanila. So, yun lang yung kagandahan guys na alam niyo yun, huwag tayong magpasilaw sa mga bagay na alam niyo kahit walang-wala tayo, kahit kailangan natin ng pera, huwag tayong magpasilaw sa tukso, sa mga ganyang bagay. Kaya para magtiwala sa atin yung mga employer natin, yung mga